Sino ba kausap mo dyan ng parang bumubulong ni demonyo? Yung presinto po sa barangay, wala pong ginagawang ka-aksyon. Ipaabot mo roon sa corporal ninyo at sabihin mo sa kapitan ninyo, tumawag na ako, buisit ako, nagagalit ako. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Bakit po kayo lumapit sa amin? Dahil po sir, kayo lang po yung alam ko makatulong sa amin eh. Dahil yung presinto po sa barangay, wala pong ginagawang ka-aksyon. Dahil yung tumaga po sa akin, pag-alagala lang po doon sa Okay. sa ano namin, sa lugar namin. May sinabi ko sir tungkol dun sa barangay at saka sa pulis. Anong meron dun sa dalawang pinag-uusapan natin sir? Hindi ko po alam, sir, wala po ako idea kung bakit ayaw nilang tanggapin yung complaint ko. Pinakompleto po naman po nila sa akin yung hinihingi nila. Pero pagdating po nung nakompleto ko na, hindi may problema pa rin daw na Sino ang nagsabi may problema? Si pulis o si barangay? si investigador po namin. Pulis? Opo, Pulis? yung pulis po. Okay, Sir Ben. Okay, pag mga ganitong sumbong mga boss, maaring simple lang sa mga simpleng tao, sa mga simpleng sumbong nila, pero malaking bagay po sa kanila yan. Mga totoong tao po sila na ito po ang hamon hinaharap po nila. Kapag napapabayaan po natin sila, dahil busy po tayo kung anong nakikita natin, yung mga tungkulin ng mga alagad ng batas at sa barangay, maging malinaw sana kapareho nito. Hindi naman lalapit sa amin to kung hindi nyo napabayaan. Mga putok sa puho kayo Dito kami nagagalit. Itong pagpapabaya or pagbaliwala, malaking bagay po sa amin to. Iimbestigahan natin kung bakit napunta sa atin dito, tinagato, krimen na po to. Hindi na po pwedeng away barangay itong lintek na to. Nang dahil lamang sa mangga binabantayan mo, tapos pinasok pa yung lugar ninyo, tapos mamaya nagkaroon ng alitan, tapos nagkaroon ng tagaan. Krimen na yun Hindi na away barangay to. Pag mga ganong klaseng sitwasyon pinakikita po natin dito, medyo brutal po yung makikita ninyo. We're not trying to sensationalize a simple story. Kung a simple complaint na isang simpleng tao, ganito po talaga sa lipunan po natin. Sumasalamin po ito Ano pong ginagawa ng mga kinaukulan? Una sa lahat, ito hindi na pambarangay kasi krimen na to. Pag gumamit ka ng sandata, ano man ginamit mo, bakal, itak, or palakol, or ano man yan, krimen na yan na ginamit mo laban sa kapwa mo, hindi na ang barangay. Ang barangay, makikipagtulungan, pero ang pulis na mag-iimbestiga, at ito'y krimen na to Diretso na ang pulis dito. Baka siguro naglalakihan ng mga bombolyas ng mga pulis dito Baka nagkakalansing, kailangan lus-lus na siguro mga ito na dapat maoperahan itong mga kinayupak ng mga pulis natin Hindi kami nagtatapang-tapangan dito. Ang sa amin lamang dito, pag kayo'y ipinabitag, kahit nakadugo pa namin kayo, kahit kapatid kita, kaanak kita, pag wala ka sa tama, ilalagay ka namin sa tama. Kausapin natin si Sir Romy Torres, Administrator ng San Juan, Taytay Rizal. Magandang umaga sa iyo, Administrator Romy Torres, Sir. Good morning po, Idol. Okay, Good morning sir. po. Sir, alam ko naman, sir, ginagawa na yung tungkulin ninyo. Na alam ko na, intindihan ko yung trabaho ninyo dyan. Kaya lang, pag ganito na po yung tagaan, hindi na po barangay ito, papasok na po yung pulis. Tama po, sir? Tama po yun, Idol. Okay. Ano pong ginawa ng mga pulis na parang ang pakiramdam ho kasi nitong pobre na to, simpleng tao, parang investigador, marami pa raw kulang na halos maputol ang kamay, tapos sasabihin, kung di ba naman may sapak ng mga pulis natin dito, maintindihan yan, tinaga ba naman? O anong nakikita ninyo, Mr. Torres, kung bakit parang nirefer nyo na sa pulis to? Dapat, sir, yan talagang direct to police na po yan. Tama po kayo, sir. Pero sir, sa susunod, kung merong ganun din, alam nyo naman siguro talagang dapat sa police station na po to. Kasi weapon na po yung paggamit yan. Whatever it is, crime na po yan, sir. Hindi na po ito yung settlement, away ng barangay na kumari, kunting sapakan, kung ano-anong ganyan. Pero pag gumamit na po ng weapon at medyo muntik na po maputulong kamay, hindi na po. Crime na po yan, sir. But anyway, sir, maraming salamat, sir, sa ginawa ninyo. Kung do whatever that you want, that you can do, natulungan po natin to kasi nandito po sa amin tanggapan ngayon, sir. Babalikan kita, sir. Sa linya ng telepono, sir, ito naman si Patrolman Jervis Dulyesin. Magandang umaga, Patrolman. Yes po, sir. Magandang umaga po. Ay, sir, mukhang nagagalit po ako rito, nakakainit ang ulo na krimen na po to, halos maputol ang kamay nitong taga-residente ng dyan sa inyo.
sa San Juan, Taytay, Rizal, na parang pinagpapasapasahan daw ninyo ata, sir. Ano ba itong nangyari dito? Krimen na po ito eh. Halos tagaan na po ito eh. Tinaga po siya eh. Halos maputol yung kanang kamay. Ano pong ginawa ng inyong presinto, sir? Base po dun sa investigador na humawak niyan, sir. Sinong investigador? Si Police Corporal... Nasaan si Corporal? Nasaan si Corporal? Yung Sa ngayon, investiga. sir, of duty po. Of duty. Bigyan mo nga ako ng mataas na opisyal ninyo din sa tanggapan ninyo kasi I would like to make sure ng presinto nyo nakikinig, ano? Nalagay kayo sa sentro ng kontrobersiya dahil katangahan po ng ginagawa po ninyo. Maanghang po ako magsalita, katangahan yung ginawa po ninyo, hindi ko sinasabi kayo. Yung estilo ng inyong pag-iimbestiga, katangahan. Bakit? Krimen na po ito, may sinasabi kulang-kulang pa raw. Sino bang pinaka-investigator ninyo? Sabi mo si Corporal, tama? Yes po, sir. Opo. Anong pangalan ni Corporal? Last name? Juanito Pliti, sir. Anong pangalan? Juanito Pliti, sir. Pliti. Yes, sir. Wala siya ngayon. Day off niya. Off duty po, sir. Off duty siya. Kanino siya nagre-report? Sinong mataas niya? Makinig ka, no? Huwag mo akong pilitin pumunta sa presinto ninyo. Bisitahin kayo para makarinig kayo ng bagay na hindi nyo pa napapakinggan kasi pag pupunta ako riyan, hindi ako pupunta mag-isa. May kasama ako sa provincial office para dikdik sa inyong mga kokote, itong kapalpakan ninyo, nagagalit dyan si Nartate sa ganyang klaseng estilo, yung PNP chief ninyo mismo. Kaya kong ipatawag sa regional office ninyo, kung sino man yung inyong kapitan dyan na tatanga-tanga or sinong CEO ninyo, hindi ko sinasabing tanga siya, katangahan ang trabaho. Nakikinig na kayo, mag-umayos na kayo dyan sa presinto ninyo. Kasi pag ako pumasok na dyan, hindi nyo magugustuhan. So, mag-iiwan ako ng mensahe sa'yo, makinig ka. Katangahan, kaistupiduhan, etong ginawa ninyo, tinaga na maputol ang kamay, hindi nyo pa tinatanggap kasi binababa nyo sa barangay. Naintindihan mo ba to? Ikaw na mismo magsasabi, gagawin kitang mensahero. Ipaabot mo roon sa corporal ninyo at sabihin mo sa kapitan ninyo, tumawag na ako, buisit ako, nagagalit ako. Hindi ako nagsisino-sino because may direct link kami, diretso mismo sa PNP chief sa Campo Crame. Naintindihan mo ba ako? Yes, sir. Kapag ito malalaman ng PNP chief, mapapahiya yung regional director ninyo, mapapahiya yung provincial director ninyo, papatawagin yung chief of police ninyo, dito sa kapalpakan ninyo, masasabon kayo. Marami kaming mga pulis na pupuntahan sa iba't ibang probinsya. Maraming tanga pa rin sa inyo dyan sa lugar ninyo. Sa Rizal. Di ka maintindihan sa Taytay na parang tapunan kayo ng mga ewan. Pakita nyo nga itsura ng anong kamay nito. Ito po yung itsura nito. Ikaw, Pepe Smith, ha? Kilig ka. So, ito po ang nakita. Nanonood ka ba ngayon, patrolman? Opo, sir. Opo. Tingnan mo to sa YouTube, ha? Namnamin mo, pakita mo sa chip, sa happy ninyo, ha? Ito, dinikit ng kamay, halos maputol ay sa katangahan ninyo. Pag untug-untugin kong ulo ninyo, gagalit na ako sa inyo. Malimit na kayo, marami na kayo, nakaka-4-5 ng beses na kayo dyan sa Rizal, ha? Puro katangahan. Sigurado ako magagalit ng provincial director ninyo dyan sa may Antipolo. Ano yung lugar na yun? Sa Hilltop. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes, sir. Opo, sir. O, paki-deliver na lang doon. Hindi pa kami tapos sa'yo, may part 2 to. Hindi ka naman papabayaan. Cargo ka na namin, ha? Salamat po, sir. Oh, relax ka lang. Basta nandito, VIP ka sa amin pagdating dito. At kay Corporal naman, na sumagot sa atin si Doliesin, na maraming salamat sa iyo, Sarge. Kahit na paano, paabot nyo lang mensahe, yun ang tulong nyo lang. Yung galit ko, hindi sa'yo. Opo, sige. Hindi ka namin papabaya. Ikaw ang gusto mong sabihin sa kanya, part. Yeah, well, tama naman, sir. Yun naman ang pinaglalaban muna namin is unang-una kung paano ka inasikaso ng ating mga law enforcers. Yun ang una. Kasi paano mo makakamit ng hustisya kung regular na tao ka, kung hindi ko lumapit sa amin, walang mangyayari sa'yo. So yun muna, sir, ang unahin natin, ha? Opo, salamat po, sir. Okay, panawagan po namin sa lahat, ano? Hindi po kami nagsisino-sino. Ang pambansang sumbungan, bukas po kahit kanino. Mayaman, mahirap, bata, matanda, mangmang o nakapag-aral. Wala po kaming pinipili. Pag nasa tama, ilalaban po namin yan. Hindi po namin iniiwan. Dahil ang nag-isang pambansang sumbungan, pinalawak, pinalakas, lagi nasa tama. Hindi po namin pwedeng baluktutin ng batas. Ang batas nandyan, malakas ang batas. Everybody follow the law. The law applies to all, none at all. Pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan.